Tensyonado ang pagdinig kahapon ng Senate Committee on Women hinggil sa usapin ng pogo sa bansa. Ang nagkasagutan si Senator Risa Hontiveros at dating presidential spokesperson Harry Roque. Let us be fair, because you have been insinuating I am a lawyer for Lucky South. That is why... Excuse me, the chair has not been insinuating anything. The chair and the members of the committee have been asking questions based on the testimonies, sworn testimonies of PAGCOR Chair Tenco, Attorney Fernandez of PAGCOR, and other resource persons. Do you maintain na hindi kayo abogado ng Lucky South 99 or any POGO for that matter? I maintain as an officer of the courts and under oath before the Senate of the Republic of the Philippines that I have never acted as legal counsel for Lucky South 99 or for any other POGO. Alright. Pero tama naman pong totoo na nakipag-meeting kayo sa PAGCOR tungkol sa POGO sa PORAC. Yes or no lang Totoo po yun, nakipag-meeting ako, but as I said, ang aking kasama po ay kakilala ko bilang Whirlwind Corporate Secretary. Dahil sa walang patid ang pakikipagtalo ni Roque kay Hontiveros, si Senator Sherwin Gatchalian nagbabala. Madam, nagagalit po kayo dahil sinasabi nyo, binibigay ko ng mga salita ang inyong bibig. Pero right now, Hindi you naman already ako nagagalit. Sinasabi ko lang wag niyong gawin yun. Pero ngayon po, sinabi nyo, you again insinuated that I had anything to do with the document. Ayan nga po sinasabi ko. As far as I know po... Attorney, please stop using that offensive verb insinuating. I am a very plain speaker. Okay, I'm Pwede sorry. Lang, 4 na taon na pong itong investigasyon. Halos wala na pong nag-i-insinuate. The Senate says that in proving facts, the rules of court apply in the suppletory character. You don't need to tell the committee what the rules of the Senate. Excuse me. No, excuse me. Ma'am, excuse me kasi... No, excuse me, Attorney Roque. I'm sorry, madam, but I am a resource person invited. Yes, you are. Wait. Let me finish. Attorney Roque, please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful, Madam Chair. Paano respectful na nagsasalita siya, sinasabayan mo siya? I apologize, Senator Gatchalian. One more, I apologize. I will cite you in contempt. Simula pa lang ng pagdinig, may daing na si Roque. Matapos ungkatin sa hearing ang nangyaring operasyon ng mga otoridad sa isang bahay sa isang subdivision sa Benguet. Ang may-ari daw ng bahay, si Secretary Roque. Secretary Roque, sa inyo ba yung bahay na yan? Ang bahay po na tinutukoy nyo sa Tuba Benguet ay rehistrado sa isang korporasyon. Tiniran ko po yan nung ako po umalis ng gobyerno, and I do have an interest in the corporation that owns it. No? Pero wala po sa akin ang possession ng bahay na yan. Kaya nga po, nung sinabi nila na sinalakay ang bahay ko at may mga wanted na mga pogo bosses doon, ako po'y talagang nag-conclude na meron talagang pilit na naninira sa akin. Attorney Roque, wag muna po tayo dumako sa ibang issue. Okay. Focus muna tayo sa tanong ni SP Pro Temp. Samantala, pinalaya na si Nancy Gamo ng Senado matapos itong magsalita sa pagdinig. Matatandaang may mga ulat na si Gamo umano ang accountant ni suspended Mayor Alice Guo. Pero sa pagdinig, may mga kinontra siya sa salaysay ng suspendidong alkalde. Ma'am, nasabi niyo ho kanina na since 2012, kliyente niyo na ho si Alice Guo. Tama po ba? Yes, sir. Hindi ho pamilya niya, but si Alice Guo? Si Alice Guo lang. Oo. Pero doon po sa isang pagdinig namin, nung pumupunta pa siya dito, flatly dineny niya nakakilala ho kayo. True. Sinabi niya na hindi kayo magkakilala. Ano masasabi niyo ho doon? Nagsisinungaling po siya. Si Alice po, di syempre kliyente ko po siya. Ngayon, siya yung nag-refer sa akin. Ang kausap ko mismo sa Hongsheng, siya rin mismo. And then, please assist yung tauhan niya. For every document na kailangan ko para sa incorporation ng company, yung tauhan niya ang nagpro-provide sa akin. Okay. Habang si Guo no-show pa rin sa hearing, natanong naman ang Office of the Solicitor General hinggil sa Pogo ban. Opinion po ba ng Solgen na yung mga POGO na sa loob ng mga export processing zones, halimbawa SEZA at iba pa, ay covered din sa ban ni Presidente? Doon po sa statement na ginawa ng Presidente noong SONA, bagamat one-liner lang po siya, ay maliwanag naman po ang policy statement na kanyang sinabi at walang qualifications na all POGOs are
banned. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.